trabaho. Hinto tayo sa kayo ay mga workers. Amen. Hindi ibig sabihin na hanggang dito, hanggang ganun na lang ang buhay. Don't believe. Pastor Dennis noon, hindi maganda ang buhay niya. Pero nung siya ay kumilala sa ating Panginoong Hesus at naglingkod, alam mo, ang Panginoon ay napakabait, napakabuti. Mayroon siyang magandang layunin, o magandang hinahanda sa atin na buhay. Amen. Kaya po, hindi po naniwala na ang Kristiyano ay mahirap. Bakit maraming Kristiyano na naghihirap sa buhay? Una, wala siyang katapatan sa Diyos. Kapag ang Kristiyano ay hindi matapat sa paglilingkod sa Diyos, siyempre, ang Diyos ay magbibigay ng mga pagpapala sa Kanya. Pero kung tayo ay matapat na maglingkod sa Kanya, God knows, naghanda siya ng isang napakagandang buhay para sa atin. Amen. Kaya, marami ito sila. Yung nagpapatuloy, kailang iba doon sa kanila ay nauna na. Umuwi na sa Panginoon. Pero yung mga patuloy na naglilingkod sa Panginoon, gumanda ang buhay na. Maliban doon sa mga hindi nagpatuloy. Bakit kinakailangan tayong magpatuloy? Amen. Ano man ako, duman ako ng maraming mga pagsubok sa buhay. Kaya nga ito sila, lumahit, pinauwi ko mula sa amin nung nag-work sila sa akin sa tukuran. Kasi kami lang isusunod. Kaya, ang Panginoon ay napakabait po. At talagang ituloy mo yung anong isusunod. Isusunod papatayin. Una pinatay yung yung papa, bayaw, yung kuya. Doon ba kayong pinatay yung kuya ko? Kuya Boy. Kasi naiwan to sila after mag-attend ng mission conference at Pride Cake. Tamang dumating ako dyan, pinatay na ang kuya ko. Isusunod kami. Kaya, dandahan ko na silang pinapauwi, mga worker, pinapaalis ko sa simbahan. Ayaw kumadamay sila eh. Kaya, sabi ko, pag maging matapat tayo, ingatan tayo ng Panginoon. Amen. Pagpalain po tayo. Kaya kayo, mayroon kayong mga problema, patuloy lang. That's right. Amen. May pangako ang Diyos sa atin. Amen. Buksan natin. Isaiah chapter 41. Amen. Sino may Bible dyan? Wala. Isaiah 41. Pakibasa. Isaiah 41. Hindi pa yan 41 ha. Verse number 10. Basahin mong malakas. Para marinig. Isaiah 41 verse number 10. Verse 10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. May Tagalog ba dyan? Wala. Wala, okay. Sikapin natin Tagalogin. Sabi dito. May Tagalog po. Meron, basahin. 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Amen. Amen. Salamat. Mayroon wala lang dyan. Sabi nito, sabi niya, For I am with thee. Ako'y kasama mo. Ako'y kasama mo. I am with thee. Ano pa? Huwag kang manglupaypay. Huwag kang manghina. Be not dismayed. Bakit? For I am thy God. Amen. I will strengthen thee. Palalakasin kita. Praise God. I will help thee. Tutulungan kita.
Oo. Itataas kita sa pamagitan ng aking kanang kamay ng katwiran. Pero mo, minsan, natatakot tayo. Naku, ano kang kinabukasan kung mag-work ako? Ano kang kinabukasan dito ako sa pastor ko? Maniwala kayo na sa tamang trabaho kayo. Amen. 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 Huwag kang matakot sa kinabukasan sapagkat may hinahanda. As long we obey, as long na tayo maging masunurin sa ating pastor, as long na tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos, as long na ikaw ay matapat sa Panginoon, sabi niya, huwag kang matakot sa iyong bukas. Amen. Praise Pari the Lord. ngayon sabihin ng inyong mga magulang, naku, ano maano mo dyan? Taga-alaga ka naman, ano anong kinabukasan mo? Sinabi lang niya yan. We are serving the man of God. Amen. Siya ang ating tatay, siya ang itinalag tao ng Diyos yan. Kaya nung ako'y naging worker sa Project 8, Amen. sinusunod ko ang aking pastor. Anong trabaho? Sinusunod hukay. Marunong kayo itong pray. Opo, ay hinuhukay. Pero alam mo, ang Panginoon napakabuti. Yes. Amen. Sa palagay ko ito lang sa palagay ko. Yung mga nag-work sa simbahan ng Project 8, dalawa lang siguro kami ni Pastor Dennis ang mayroong ganitong kalagayan may lupa. Amen. Ako tahimik lang ko pero hindi ko nagmamayabang. Amen. Yung lupang mayroon, pinagkatiwala ng Diyos lang yan sa That's akin. right. Amen. I will use it for His glory. Amen. Kaya ganun din kayo. Maniwala kayo. Sabi ng huwag kayong matakot. Amen. Gawin nyo ang maayos. Gawin nyo ang mga bagay na nakapagbigay luwalhati sa Panginoon. Amen. Pakinggan nyo ang lingkod ng Diyos, ang pastor nyo. Makinig kayo. Someday, hindi pa naman yung maranasan ngayon. Pero ano pangako ng Panginoon? Amen. Sabi dito ng Panginoon, I will be with thee. Tandaan, huwag kang matakot. Ang Diyos ay nasa iyo, sumama sa iyo. Anong sabi niya? Sobrang sarap sa mute. Huwag kang manglupay-pay, be not dismayed, o ma-discourage. Huwag. For I am thy God. Amen. Ako ang iyong Diyos. Praise the Lord. Tayo bang lahat dito ay ligtas na? Amen? Amen. Tumanggap na ba tayo sa Panginoon? Amen. Yan. Ako noon sa Kristan ako sa pare. Matagal kong naglingkod sa simbahan. Oh. Alam ko ang trabaho ng pare. Lahat ng kalukuhan ng pare, alam ko yan. Ngunit nung makilala ko ang Panginoon, sabi ko, iba to, totoo to. Kaya nung ako'y sumuko sa aking buhay sa Panginoon, napakaganda po ang takbo ng aking buhay. Amen. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako'y nasa iyo. Ako'y iyong Diyos. Tutulungan po kita. Amen. Praise God. Mga kapatid, ito, isang araw, tatawagin kayo ng Panginoon. At doon mo maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Doon mo maranasan ang mga pangako ng Panginoon sa iyo ay matutupad. Amen. Praise God. Kaya sabi Praise the doon, Lord. sabi ng Panginoon dito, I will strengthen thee, pagtitibayin kita, and then sabi pa niya, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Paano? Praise God. Ibibigay ng Panginoon sa iyo ang mga pagpapala. Yun ang Amen. paraan ng Panginoon. Kung paano tayo niya i-uphold, iaangat. Iaangat niya ang Tama, ating buhay. tama. Praise God. At sabi ng Panginoon sa ibang aklat, sabi niya, I will make thee a head, not a tail. Yes. Dito kay lagay ng Panginoon sa ito. Amen. Praise God. Kaya huwag lang tayong mainggit sa mga taong
yumaman. Right. Hinahanda ng Panginoon yan para sa atin. Yama. Yung kayamanan nila. Yes. Kaya mga kapatid, patuloy kayo. One day, God will uphold you with the right hand of His righteousness. Amen. Matuwid ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, the Lord is not unrighteous to forget your labor of love. Amen. Yung paglilibor nyo dito, it's because of your love to Him. Praise God. Amen. Hindi kakalimutan ng Panginoon yung pagpapagal nyo dito. Tama. Amen. Hindi yan niya kakalimutan. Amen. One day, God will uphold you. Itataas kayo ng Panginoon. Amen. Ako, hindi ko akalain na ganun. Yes. Pero ngayon, naranasan ko na ang saya ng buhay. Amen. Nakita ko ang Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon ay naranasan ko na rin. That's right. Kaya mga kapatid, kayo sabihin ko sa inyo, kayong mga babae, kayong mga kalalakihan, maging matapat lang kayo sa That's right. Panginoon. Amen. Patuloy kayong maglingkod. And be honest in all things. Yun ang kalagahan. Na tayo ay maging honest. Ano ba honest? Mapagkatiwalaan. Amen. Yun ang honest. Mapagkatiwalaan sa malaking bagay at sa maliit na bagay. Ako sa amin, mahilig ko maglagay ng pera dyan sa ano. Pero sabihan ko, hindi nawawala. Amen. Why? Mayroon silang kinakatakutan, hindi ang tao, ang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, ang sino mang mapagkatiwalaan sa maliit, ay Yes. pagkatiwalaan niya sa malaking bagay. Amen. Yung Praise pera the ko, Lord. kung mayroon Hallelujah. kahit mayroong 1,000, maliit lang yan. Ngayon, ito na pang ito, sabihin ko sa inyo, mas higit pa to sa 1,000 daan. That's right. Kung ang tao ay kumuha ng 1,000 daan, eh ano yan? Mauubos yan. Pero ito, Amen. pa ito. Amen. Kaya ganun din ang inahanda ng Panginoon sa inyo. That's right. Someday, itataas. God will uphold you Tama. in His Yes, in His amen, right amen. hand with righteousness. Aangat yan ng Panginoon. Napakaganda. Kung ang ating buhay umaangat na, napakaganda. Andyan ang, una, kapayapaan. Amen. Pangalawa, kaligayahan. Pangatlo, abundance. Amen. Yan yan. Kasi sabi ng Panginoon, in in John chapter 8 verse number 12. Pakibasa. John 12:8. John 8:12. Memorize ko yan. Sige, basahin nyo. Amen. Praise God. Verse 12. Hmm. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Okay. Maraming salamat. Thank you, kapatid. Sabi Amen. ng Panginoon, ako ang liwanag. Mm. Ang sumusunod sa akin ay hindi magsilakad sa kadiliman. Bagkus magkaroon siya ng buhay na may liwanag. Ano tong kadiliman? Yung mga taong nagsilakad sa kadiliman, Amen. Kristiyanong nagsilakad sa kadiliman, ibig sabihin hindi sumusunod sa Panginoon. Ano tong kadiliman? Ito ay picture ng mahirap na buhay. Buhay na mapait. Buhay na walang kapayapaan. That's right. Buhay na kumbaga walang pira, pobre na buhay. Anong sabi niya? Ngunit ang sumusunod sa akin ay mayroong buhay na may liwanag. Buhay na may Amen. liwanag. Ano to? Masayang buhay. Mapayapang buhay. Amen. Maunlad na buhay. Amen. Masagana. Ibig sabihin, nandyan lahat. Dito tayo. Sunod. Anong paraan? Sunod lamang tayo. Magsilakad tayo ng ayon sa kalooban ng Amen. Diyos. And God will bless us. Magkaroon tayo ng buhay na
may liwanag. Di ba? Amen. Di ba yung walang pait? That's right. Kape lang ang pait. Ang yung pait sa kape, gamot yan. Gamot. Damot na huwag tayong magtiwala sa sarili. Minsan makita natin yung mga buhay ng mga Kristiyano na talagang nasa kapaitan. Yes. Diba? Kita mo Right. lagi ng Kristiyano? Yung mga Kristiyanong humihiwalay sa gawain, umalis sa gawain, lumipat ng ibang simbahan. Yun. Sabihin ko sa inyo, kayo ay linagay ng Panginoon dito. Tama. Ang Panginoon ang naglagay sa inyo. Mm. The body has many parts. May mata, may ilong, may tainga, dalunggan, tainga, mayroong bibig, mayroong kamay, may paa. Mm. Ngayon, ang Panginoon naglagay sa atin. Diyan. Tama. Hindi ko alam kung ano ka. Kamay ka ba? Mhm. Paa ka ba? Tainga ka ba? Mata ka ba? Ilong ka ba? Ang bawat parts mayroong gawain. Mm. Ngayon, kung itong kamay sabihin niya, ay ayaw ko na dyan. Alis ako dyan, daming trabaho. Ikaw yon. Pagpalain ka ng Panginoon. Ang Panginoon ang naglagay sa iyo sa bagay na yan. That's right. Body na yan. Tama. Bawat isa sa atin ay nasasakop sa katawan ng ating Panginoon. At mayroon tayong function. Mayroon tayong gawain. Mm. Huwag kang umalis. Yung mga taong umalis, hindi yan pagpalain ng Panginoon. Tama. Sa amin, nangyari yan. Mayroon ako, 21. Alam mo, gusto bumalik. Ayaw ko na. Doon na sila. Patunayan ko sa kanila na ang Diyos na ating pinaglingkuran, Yes. ang Amen. Diyos na ating pinaniwalaan ay tunay na Diyos. Tama. Amen. Pagpalain tayo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang sumunod sa akin ay magsilakad, ay magkaroon ng buhay na may liwanag. Magkaroon tayo ng buhay na may liwanag. At ano to? Walang buhay na walang problema. Buhay na masaya. Buhay na Amen. masagana. Buhay na mapayapa. Buhay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Praise God. Kaya yun ang iano ko sa inyo mga kapatid. Patuloy kayo, manatili kayong sumunod sa Panginoon. Amen. Gawin nyo ang kalooban ng Panginoon. Last verse. John chapter 15, verse number 7. Pakibasa kapatid. 15:7. 15:7. Verse 7, If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Amen. Una, kanina sabi natin, kapag tayo patuloy lumalakad, sumunod sa Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na may liwanag. Wanag. Sabi diyan, He that abideth me. in me, Amen. and my words abideth in him, ang sino mang nanatili sa akin, at ang aking salita ay nanatili sa kanya, you can ask what will, ikaw ay makahingi ng anuman, Amen. at ibibigay ko sa iyo. Praise God. Amen. Napakabuti. Pag sumunod tayo sa Panginoon, nanatili tayong sumunod sa Panginoon, nanatili tayo sa kanyang salita, pag tayo humingi, papakinggan tayo ng Diyos. Amen. Praise God. Ipagkaloob ng Panginoon sa atin ang ating mga ninanais sa puso. Amen. God will give the desire of our heart. That's right. Basahin nyo, Psalms 37. Psalms 37, Amen. Praise the Lord. verse number 3. Verse 3, Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Patuloy. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Amen. Amen. Trust in the Lord. You know, what happened if we will trust the Lord? He will give the desire of our heart. Amen. Praise Mabuti ang God. Panginoon, ano? Amen. Anong desire mo sa puso? Una, pagka ikaw ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, kayong mga lalaki,
ibibigay ng Panginoon sa inyo mabait na at magandang asawa. Wow! Mabait ka. Amen. Maging faithful na yan. Kayo mga babae, bibigyan kayo ng asawa na lalaki na mabait at matapat sa Panginoon. Tunay nagmamahal sa inyo. Kaya huwag Amen. kayong palupo sa mundo. Yung umaalis, naku, kawawa. Tama. Kawawa sila. Amen. Ginawang laruan sa mga lalaki na walang takot sa Diyos. Tayo ay nasa tamang daan na tayo. Amen? Amen. Dapat masaya tayo. Patuloy tayong maglingkod, sumunod sa Panginoon. Patuloy tayo, manatili tayo sa Kanyang salita. Amen? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga pagpapala na bili mo sa amin. Sa pamagitan ng iyong salita. O God, napakabuti po niyo sa aming buhay. Nais po niyo, Ama, na kami ay maging masaya, maunlad sa buhay, at magkaroon kaming tagumpay. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan po niyo ang iyong lingkod, Pastor Dennis. Amen. At ganun din ang mga workers nilito ngayon. Alam ko, Panginoon, na mayroon po kayong inahandang isang magandang bagay para sa kanilang buhay. Amen. Ako'y naniwala, Panginoon, kaya nais mo, Panginoon, kami ay tumibay, lumakas. Ayaw nyo na kami ay magkaroon ng takot, bagkos kami ay lalong sumampalataya, magtiwala sa inyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos ay laging kasama namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tutulungan ko lang yun, yung salita kasi yung your labor is not in vain in the Lord. Kasi wag mong isipin na nauna yung mga pastor na to, nauna yung mga magagawang to, at nagyamanan sila, di ba? Iniisip natin, baka ubus na yung yaman. Baka ubus na, nahuli na kami. Wala na kaming pag-asa pang lumaki yung church, o kaya naman gumanhawa ang buhay. Kasi huli na kami. Hindi katulad ng mga multi-level na pag naging member ka, multi-level, magiging milyonaryo kayo. So ikaw yung nauna, marami kang mga kasunod, yayaman ka. Pero yung mga nahuli, hindi na yon. So parang minsan ganun ang naging isip ng mentalidad ng tao. Sa Bible kasi, hindi yan yung physical. Sa Bible kasi, faith. Ang faith kasi, sa sanlibutan, mag-ipon ka, yayaman ka. Sa Bible, ubusin mo yung pera mo, yayaman ka. Sa Bible, sa sanlibutan, itago mo yung buhay mo, magkakaroon ka. Sa Bible, ubusin mo yung buhay mo, magkakaroon ka. So, naalala ko nun, si Pastor Ray naman, siya nag-testimony, nang pumunta sa church yan, wala naman dalang masyadong gamit yan. Kahit ako, nung dumating ako sa church, alam ni Pastor Ray, ang aking suot, sabihin ko sa inyo, matatawa kayo. Dahil naalala ko, Pastor, kalbo pa ako nun eh. Kalbo ako nung pumunta sa church. Tapos ang aking pantalon, kulay green. Imagine niyo kulay green na ambel, yung pagano, no? Yung pagano ng dulo. Ang sapatos ko, alam niyo kung ano? Alam mo yung sapatos ni McDonald na ang kintab ng harapan pabilog? Tapos deceiver yun, Pastor. Deceiver yun. Mahaba, yung alam niyo mga boots ang dating. Yung mahaba ang takon. Hiniram ko lang yun sa chewin ko kasi wala akong masuot. So, ang damit ko, yung barong na may manok. O, isipin nyo, tignan nyo ako ngayon kung paano kayo matatawa. Tapos yung dito ko, Pastor, yan yung pinaka-kwelyo. Ang laki. Ang tulis pa. Pero isip ko nun, disente ako, nagisimba ako. Pero nakatatawa kung titignan ninyo. So ang ginawa ko, pinatira kami ni Pastor sa church. Wala akong dalang damit. Ilang piraso lang. Tumutulong ako sa church, walang bayad yun. Pagkain lang, ang pagkain namin ni Pastor Ray, nila Pastor Ray Correo, nila Ronald, kaming apat noon, si Edgar Saludares,
Patira simbahan. Ang pagkain lang namin, noodles na Maggi, Magi. na ganyang kalaking kaldero, Sabaw daming kami. tubig, sabaw lang yun. Yun ang ulam namin. Kanin. Kasi yun ang ulam namin kasi wala naman pera siya eh. Pero kami, naglingkod lang kami. Kaya nga, imagine niyo sa taon na 1983, umalis si Pastor Ray. Nag-mission yan eh. So, naiwan kami na, kumbaga, siyempre wala kami yung leader na nagmahal sa amin eh. Nung pag-alis niya, napalitan ang alam ko pa si Pastor Manding Manugid eh. Ay, si Baon. Baon. Pastor Baon. Kasi si Kuya Nanding, si Kuya Efren, Nag-aral pa yun. Pastor, nag-aral pa, lately lang siya naging director ng lahat. So, ang dami namin nadaanan ng mga leader, puro kami, sunod lang kami. Utos lang, naging director namin nun si Kuya Nanding Manugid ng choir. So, nawala siya, si Pastor Ray, kasi nag-mission na to, naglilingkod lang ako sa church. Sa paglilingkod ko, wala akong pera, walang ipon, wala lahat, kasi Walang support. nung nagpunta ako sa church, ako lang pastor eh, wala namang kamag-anak bakod sa tiyahin ko. Ito yan. Lingkod lang ako. Lingkod lang, tulong. Linis sa church. Pero tignan mo di ba anong sabi ng Bible? Your labor is not in vain in the Lord. Hindi ko inatrasan yung paglilingkod ko sa Panginoon. Pero unknowingly, na ang Diyos, siya na mismo ang magsisaving sa'yo. Siya na ang magtatabi ng pera sa'yo. Ano mo bakit? Tignan mo. Nung nagpunta ako sa ministry, wala naman akong pera eh. Nung nagkaroon ako ng panawagan na magpastor na, wala naman akong pera eh. Pero bakit sa tagal ko sa church, na paglilingkod, kasi kaya nga mali yung konsepto na yung mga manggagawa, dapat yan, ine-SSS, kasi hindi naman to sandibutan eh. Tayo dito, hindi tayo tinuturing na mga worker per se, ng katulad ng sandibutan. Na minimum wage kayo per day. Hindi ganun. Pag naglingkod ka sa Panginoon, alam mo na wala kang salary. Diyos ang magbibigay sa'yo. Sabi naman niya, di ba? Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Kaya after that, lahat ng pinaglingkod ko, simula 79 ako na save halos eh. 79. Tama yan. Isipin mo, wala yan, walang savings yan. Pwede mong sabihin, Pastor, nung pag-alis mo sa church, ayun yung back pay ko. Yung separation pay ko, walang ganun. Wala tayo. Hindi nga ako binigyan ng pamasahe. Oo. Ayun, saan mo i-charge yun? Sa Panginoon yun naka-charge, kaya kahit hindi ka bigyan ng simbahan mo, kahit halimbawa lang, talikuran ka ng pastor mo, pero naglingkod ka sa Diyos, ipon mo yun sa Diyos. Tama yun. Ito ang tanong, itong impact dyan. Kaya sabi ng Bible, yung sinasabi niya, pag naglingkod ka, nagpapatuloy ka, pag nag-abide ka sa salita ng Diyos, kung ano man ang hihingin mo, ibig sabihin, pastor, kung ano man ang withdrawin mo. Kasi ang bank check nasa Panginoon eh. Yung lahat ng pinaglingkod mo ng katapatan, alam ng Diyos kung sa ministry ka. Diba minsan kahit pag wala kang pera, nangailangan ka, may darating. Sino nagbibigay nun? Diyos. Pag humingi ka, katulad ko, ako, isipin nyo, kung compare din sa akin, wala naman ako eh. May asawa akong abogado, hindi naman ako umaasa dyan, hindi rin ako humingi dyan. Alam niyo naman, from the beginning, sa ministry, may sariling buhay yan, may sarili din akong buhay sa gawain ng Panginoon. Diyos lang ang inasahan ko. At alam niyo, wala akong pera, walang bangko, wala lahat yan, kasi kung anong meron, sabi ng Bible, ibuhos mo. Pero tingnan mo, umingi ako sa Panginoon Pastor, yung ministry, una, kasi tayo, na mga naglilingkod sa Panginoon, ang goal kasi natin, hindi yung pang-araw-araw eh. Hindi yun eh, chicken feed yan eh. Kasi kami, kahit walang pagkain kinabukasan, makakakain kami. Kahit wala kang perang hawakan, kakain ka eh. Sa ministry, ganun eh. Pero tignan mo, sa ministry,
Noong nag-start ka ng gawain, dahil naging tapat ka na manggagawa ka, Diyos na mismo ang mag-re-release ng blank check sa ministry para mag-survive ka kung anong kailangan mo sa ministry. Sino nagbigay sa akin ng lupa diyan? Diyos. Hiningi ko yung pastor eh. I pray to God. And then the Lord provided ng pera, and then nabili ko yung lupa. O hindi lang pala yun ang bibigay ng Panginoon, may dagdag pala, pastor. Kaya yung sinabing ang Panginoon, kung ano yung goal natin, kaya ngayon nakikita mo, parang ganito. But kami, kung sa church lang, parang wala namang mangyayari din sa amin, kami sa Project 8. Paggabi, nandun lang kami sa terrace, nakikwentuhan. Pag Monday, pahinga. Pag Tuesday, papasok sa Bible School. And then, pag Sabado, magka-choir, mag-visitation kami. Yung cycle lang naman ang buhay. For how many years yun? Or almost 25 years. Ang buhay ko kasi, na-spend ko sa church 26 years. 26 na taon. Nag-start ako ng ministry, nasa edad na 40 na ako, pastor. Almost 40, kaya nga 17 years, di ba, anniversary natin. So, days of 39 ako, nag-start ng ministry. Bakit? Kasi humingi ako sa Panginoon eh. Di ba, sabi niya, pag naging tapat ka na manggagawa niya, o wala kang pera, wala kang naipon, wala ka rin pwedeng ipagyaman ng edukasyon. O nag-ministry, hindi ka naman abogado, hindi ka naman na engineer. Dahil, Bible school lang tinapos mo eh. Ano ba may pagmamalaki mo doon? Sa Panginoon, di ba? Wala naman. Pero may kita mo, saan mo nakuha yung milyong-milyong pera na yan na natustos mo sa gawain, eh wala ka naman. Yun ang sinasabi ng, your labor is not in vain in the Lord. Ito ang paniniwala. Kung gaano kabigat ang pinunuhunan mo nung naglingkod ka sa Panginoon, yun din ang ibabalik sa'yo ng Diyos pag nasa ministry ka. Kaya yung mga taong pawardi-wardi, yung nag-ministry dahil Diyos, ang Diyos nila, ang tiyan, walang pagpapala yan. Hindi yan magiging masaya. So yun yung ibig sabihin niya. Kaya tuloy ka sa paggiling ko dahil alam mo, sa pananampalataya, hindi yan to see is to believe. Kahit wala kang, marami nga pastor, di ba? Mahinay, si pastor mahinay, ang hinay magsalita, ang hinay pero pinagpala ng Panginoon. Huwag na tayo pumunta doon, kay pastorina lang din. O maraming nagdadyan sa kanya, wala yan, hindi naman yan dynamic, hindi yan magaling na pastor. O, pero tignan mo mag-handle niya. Alam mo, yung umalis si Pastor Ray, ang young people namin, umabot kami ng 60. High schoolers. High schooler. 60. Pero mas maraming, sabihin natin, sa tingin ng mata ng sanlibutan, mas magaling sa kanyang leader. Pero hindi na i-handle na ganun kadami. Pinakabubo ang leader. Pero sa ngayon, tingnan mo, yung kanyang ministry, siya na lang magkwento. Paano ng Panginoon? Pag pumunta naman kayo sa church niya, makikita mo. Pag natapos pa yon, hindi naman natin ipagyayabang yon, pero sa Diyos pa rin kasi yan. Ganon din sa atin. Kaya itong ginagawa natin, may purpose ang Panginoon dito. Kasi inilaan naman natin sa Panginoon ito eh. Katulad namin nung nagpunta sa Cavite, wala naman yun. Diba, so napuntahan mo yung church natin noon pa? Nung wala pang church doon? Bahay pa yun. Bahay pa lang yun. Ayun ngayon, makita niya. Eto ngayon, pinuntahan natin, ganito lang. But one day, magugulat kayo. Iba pala ang plano ng Diyos dito sa lugar na to. Hindi naman yun aksidente na nandito tayo. May purpose ang Panginoon. Amen. Kaya kung ano man pinagpapagaran na, ako pastor, testimony na lang sa inyo, alam naman nila, may million ako pastor, cash. Pero ibinigay ko sa church. Amen. Ang sabi ko, ang prinsipyo ko, is kailangan i-empty mo ang sarili mo sa Diyos. Diyan makikita ang pananampalataya mo. Amen. Kaya lahat ng pera ko, nilagay ko yun sa gawain ng Panginoon. Hindi ako nagtira. Kahit 5. Kaya ngayon, hirap ako sa pera. Pero masaya ako dahil Amen. dahil tinupad ko yung gusto ng Diyos eh.
Na kapag inempty mo sarili mo, pupunaan niya ng Diyos. Makita mo ngayon, kaya may paitan, wala, pero tingnan mo, may dumarating. Napupunaan ng Diyos. Kaya yung labor natin, hindi yan walang kabuluhan. Meron yan, lahat ng pagkapagal nyo, tandaan mo, recorded yan, right? Kaya pag nagpatuloy ka sa pera, nag-mission ka, magugulat ka, Brad, release ng Diyos yung pera, oh. Pak! Yung na magkwento sa inyo. Release ng release. Hindi ka na kailangan kasi bibigay ng Diyos eh. Sabi nga, Pastor, simula na nag-start ako dyan sa bahay, sa Vista Verde, ng ministry, never nawala ng pera ang wallet ko. Grabe, misa Pastor, ganyang kakapal pa wallet ko, tagi 1,000 yan. Hindi nawalan. Nawalan lang yan nung sinabi ko, Panginoon, uubusin ko yung pera ko sa ministry. Kaya makita mo naman ang ministry natin. Amen. Kaya as early as 17 years ng church natin, meron na tayong farm, may resort na nagsisimula na tayo ng ganun. Eh, ibang churches, 50 years na. Yo, Pastor, wala pang masimulan. Tapos ang mabigat man ng Pastor, ito, hindi sa pagyayam, wala namang mayaman sa amin. Kasi lahat tayo may hirap, pero bakit? Kasi nga, depende yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Eh, alam ko naman, itong mga to, ready naman yan mga yan. Matitibay yan, pero iba pa rin yung may encouragement sa atin. Kasi kahit anong tibay mo, pag walang encouragement, pwede tayo ma-discourage. Kaya yun ang ano natin. Itong ano nyo ngayon, training lang to. Training to. Kasi balang araw, di ba ngayon, hindi kayo na-train. Biglang dumating sa'yo, 1 million. Palagi ko, mawawala ka dito. Tama. Mapalayo ka sa Panginoon. Hindi mo alam kung ano gagawin. Di ba? So God train us. Train. Talagang hinahasa tayo ng Yes. Panginoon. Matindi nga hasa sa inyo. Talagang hindi basta-basta. Why? Kung matindi ang paghasa ng Panginoon sa atin, Yes. yung pag-train niya sa atin, ibig sabihin, mayroong malaking ipagkatiwala ang Panginoon sa ating Amen. buhay. Praise God. Okay. Yung bata, hindi pwedeng padalhin ng isang kaban bigas. Diba? Pero kung ikaw ay nasanay na magbuhat ng isang kaban, ay kahit nakargahan pa ng another isang kaban, kaya mo na. Amen. Bakit? Nasanay ka na. Tama. Ganun na. Ito sila nung sa hirap doon sa simbahan. Walang kain, ay sanay, walang kainan. Lugaw lang pagkain namin, ay sanay kami. Nung kinuha ko sila sa amin, sa Mindanao, nag-work ko sa amin eh. Uy, minsan wala sanay din. Pero hindi nangyari na hindi kami nakakain, pakainin kami ng Panginoon. Amen. Nakain kami. Minsan nga, wala ka kaming pira, pero ang sarap ng aming buhay, pagkain. Ulam namin, bariles. Sabi ko nga, wala nga kaming pira, pero mayaman kami sa pagkain. Ganon ang training. Pinapaganda ng Panginoon na, pinaano sa amin yung hirap. Para masanay kami, kasi hindi namin alam na darating palang araw na kami pagkatiwalaan niya ng malaking bagay. Amen. Gaya nito. Darating yan sa buhay niyo. Kaya, sipag lang tayo. Patuloy tayo sa training. Sipin mo nga, Pastor, mabuti ang Panginoon Sipin mo, pinagkatiwalaan din tayo ng barangay, no, ni Kapitan Ogen, na maging punong lupon. Actually, dalawang barangay yung Pastor, Ha? Mambog 5 tsaka Mambog 2. Ay, Kinumbine lang yun. Punong lupon tayo, isipin mo, ang punong lupon kasi, hindi yan ordinaryong responsibility. justice yan. Judge yan. Mag-aangat sa'yo. Iaangatin. Hindi kayong pinili. Hindi ako niya nagpresenta. Tayo tumulong lang naman, di ba, Brad? Tinulungan lang natin siya. Pero yun ang nakita ng Panginoon pamagitan ni Kap. Kaya salamat din kay Kap dahil binigyan tayo ng Panginoon. Okay, mga kapatid. So, yun na. Salamat kay Pastor. Hindi na natin siya uuwi na kami doon. Kasi siya ang speaker natin sa Sunday. Amen. Okay? So, as usual tayo, Brad.
Kasi yung tangke 12,000, yung motor 6,000 daw yun. Yung paghigop ba? Pa yun, Pastor, yung mga prutas dito magdumami ani. Makabenta kami ng 100,000 eh. Di ba? Mga okra, daming matanim dyan eh. Palahin ng Panginoon yung brad, di ba? Darating yung panahon, Amen. pupunta sila. Maraming ngayong February 24, maraming taga Maynila, kasama na siya. Pupunta doon sa Mindanao. Siguro hindi pa ngayon kayo makarating, pero tiyakin ko. Sama tayo. Pag-pray ko kayo na makarating dito. Piraso. Pastor, sama tayo kahit 2 piraso. Oo. At yung mga boys, samahin natin lahat. Ngayon pa lang, pasimulan mo ng lumangoy. Oo. Para hindi ipahila lang sa barko. Para medyo Okay, mag-pray kayo. Malay ko. Amen. Amen. Pastor, gusto kong sumama ng suminot. Simula ngayon, mag-pray na kayo. Oo, wala naman imposible Kasi sa kung Panginoon. makakuha ng ticket sa February, sa December, November, Pastor. November, maaaring 2,000 plus. 2,000 lang, back and Back forth and na. forth na yan. Airplane. Okay. Pag-pray Pero nyo. mas may mababa dyan, Pastor. 500 lang, pero nakabitin ka. Sa gudog.